Umatake na nga ang mga crayfish kay Tommy ng sabay-sabay. Subalit mabilis na nakapag-react si Tommy sa kanila at na-counter ang kanilang pagsugod gamit ang kanyang dagger. Nabigyan naman siya ng mga experience sa pagtalo sa kanila. Ilan pang sandali ay sumugod na din si Black Rabbit upang tulungan si Tommy. Napakalakas na pala ni Black Rabbit ngayon. Dahil sa isang swing niya lang ng kanyang hammer ay tumalsik na agad ang grupo ng mga crayfish. Makikita naman natin ang ibang mga katropang rabbits na kinokolekta ang mga natalong mga crayfish sa cart, habang si Rabbit Zorro naman ay naghahanda na upang hatiin ang mga ito. Subalit paghampas niya dito gamit ang kanyang sight, nalaman niyang hindi pala madaling mahati ang isang crayfish kaya siya ay napailing. Dumating naman si Tommy at sinabi kay Rabbit Zorro na dahil sa kanilang mga shells ay mahirap talaga silang hatiin unless sila ay luto na. Kaya naman ibalot na daw nila ang mga ito gamit ang green onion leaves at magsimula ng mag-grill. Binalot na nga ni Tommy habang dinadala sa kanya ng mga rabbits ang mga crayfish. Once mabalat ang mga ito ay nilalapit na nila ito sa apoy upang maluto. Sinabi ni Tommy na, "Wow naman, napakabango ng amoy. Ang salty scent nito ay kumakalat sa buong cave. Check na nga natin kung ready na ba itong kainin." Ay grabe na yan insan, ang sarap naman ng itsura niyan. Mapula na ito at well cooked. Manood kayo mga rabbits at papakita ko sa inyo kung paano ba ito kainin. Sinampulan ni Tommy ang mga rabbits sa tamang paraan ng pagbukas ng crayfish, at pagbaklat nito ay talaga namang napaka-yummy at moist ng loob nito. Sa sobrang sarap ng itsura at bango ng amoy ay naglaway ang mga rabbits. Matapos nun ay binigyan na ni Tommy ng makakain ang bawat isa sa kanila. Sa unang kagat pa lang ng mga rabbits ay tila ba nag-sparkle na ang paligid sa sobrang sarap. Ngayon lang sila nakatikim ng ganitong klaseng karne. Sinabi ni Tommy na, grabe na talaga ito sa sarap. Tamang-tama lang ang alat at swak ang seasonings. Parang chooks to go din ito, kahit wala pang sauce ay palag-palag na. Itatapon na dapat ni Mama Gloria Conejo ang natirang parte ng crayfish. Subalit pinigilan siya ni Tommy at sinabi sa kanyang gagamitin pa daw nila yun. Nakikita mo ang sauce ng organs sa loob, hindi ba? Pwede natin ma-dip ang meat dyan para lalong mapasarap pa. Isa itong delicacy. Napakasarap talaga nito. Ang sarap sana isabay sa alak. Makikita naman natin si Black Rabbit na curious na sa lasa nito. Inalok ni Tommy ito kay Black Rabbit at sinawsaw nito ang kanyang paws. Tinignan ni Black Rabbit ang sauce mabuti habang nagtataka sa magiging lasa. Dinampi niya ito sa kanyang bibig at pinakiramdaman ang lasa sa kanyang taste buds. Ilan pang sandali ay sumabog na ang flavors sa kanyang bunganga at tila ba ay pumutok ang utak niya sa sarap at nagsanhi ng fireworks sa kanyang ngalangala. Kamusta naman Black Rabbit? Masarap di ba? Easy ka lang dyan, bibigyan ko pa kayo ng marami kaya kain lang ng kain. By the way, para sa mga nakamis. Ayan nga pala ang secret recipe ng secret sauce ni Tommy Tomato. Anyway, habang kumakain ang mga tropa ay dumating naman si Teddy Bear Brand sa cave. What's up Bear Brand? Maghintay ka lang dyan sandali at dadalhan kita. Mag-iingat ka at baka mahulog ka pa dyan. Nakalipas ang ilang sandali ay umakyat na si Tommy sa labas ng cave at naglatag siya ng mga crayfish sa harapan ni Bear Brand. Nagsimula na ipaliwanag ni Tommy ang paraan upang mabuksan ang shell ng crayfish, subalit hindi na nagpapigil pa ang baby oso at sinubo na agad ng buo ang pagkain kahit pa ito ay may shell. Sinabi ni Tommy na, ayos ba? Malasa hindi ba? Sige lang, kumain ka lang, balita ko ang shell nila ay very nutritious. Napunta naman tayo sa isang lupain sa second floor ng tower kung saan makikita ang isang skeleton village. Malalaman natin na ang lugar pala na ito ay inaatake ng mga adventurers at ine-eliminate ang mga skeletons. Habang nagsisitakbuhan ay may isang skeleton na nadapa. Pagkaharap niya ay sobra siyang nagulat dahil siya pala ay kalbo! Pinugutan ng isang bayolenteng adventurer. Sa sobrang lakas ng puwersa ay tumalsik ang bungo nito sa paanan ng isang lalaki, na agad naman itong inapakan at binasag. Makikita natin na ito pala ay si J. Matt Alo, ang Vice President ng Pure Bold Foods Company.
Bumisita pala ang Vice President dito upang kamustahin ang operasyon ng mga mercenaries sa pag-secure ng land para sa malaking farm na kanilang binubuo. Ipinaliwanag ng mercenary na nakamobilize na raw lahat ng kanilang mga tauhan at na-capture na ang more than half ng skeleton villages sa second floor. Tama ba ang rinig ko? Nakakakalahati pa lang kayo? Ay oo, sorry na, pasensya ka na? Ganun ba? Ano ba ang estimated time nyo na kailangan para matapos ang lahat? Based sa lawak ng area at sa level at dami ng mga mercenaries ay mukhang aabutin tayo ng a few months, Vice President. Subalit habang nagpapaliwanag ang mercenary ay may lumabas na notification box sa kanyang harap. Ipinaliwanag ni Jay na binayaran niya daw ang mga utang ng mga taong gipit na sa buhay at inawakenem sila gamit ang golden ticket. Matapos noon ay pinapirmahan ng Vice President ang mga ito ng isang lifetime contract upang pagsilbihan ang company. Papatulungin ko silang lahat sa inyo at hindi nila kailangan lumabas ng tower. Sapat naman na siguro yan, no? Bibigyan ko kayo ng 1 linggo. Mag-focus kayo sa pag-secure ng farmland. Maraming salamat po. Welcome Vice President, we have been waiting for you. Nagbunga na ang ating mga cherry tomatoes at ready na sa pag-harvest. Gusto mo bang malasahan ang mga ito? Sa wakas, salamat Shopee. Salamat, Shopee! Hindi na nakapagpigil si Jay at pumitas na agad ito ng cherry tomato. Sinasabi ko na nga ba, hindi siya isang item dahil walang lumabas na information window. Pero subukan natin ang lasa nito. Sinaksak ni Jay ang cherry tomato sa kanyang bibig at ninuya ito ng maigi. Subalit ilang kagat pa lang ay namutla agad ang mukha ni Jay sa gulat hanggang siya ay nasuka sa lupa. Teka, anong nangyayari dito? Trip nyo ba ako? Bakit walang kahit anong lasa ito? Ano ito? Water flavor. Nagtaka ang mga researchers sa sinabi ng Vice President subalit nung tinikman nila ito ay yun din ang kanilang nalisahan. Ginamit naman namin lahat ang highest quality na nutritional supplements, subalit hindi nga nagkaroon ng lasa ng tomatoes. Napakababa ng quality ng crops na ito at meron silang lowest grade of marketability. Dahil doon ay nanggigil si Jay at sinuntok niya ang mga cherry tomato plants. Hindi pa nakontento ang kumag at inapakan niya din ito. Napatigil naman siya bigla at nagulat sa kanyang nakita. Ang mga cherry tomatoes pala na kanilang na-cultivate ay walang seeds. Bumalik naman tayo sa farm at makikita natin si Tommy na ang sarap ng tulog. Sa labas naman ng farm ay may dumating na naman na pamilyar na peste. Ito pala ulit ay si Ox Tree at bumalik siya upang magkolekta muli ng makakain. Hehehehe. Rapsa naman ang mga damo na ito. Mahuhuli na kaya itong kawatan na ito? Abangan natin yan sa susunod na video.